Good evening po muli mga kapatid at magkauwitan po muna tayo bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon. Okay, mo lang. Let's sing hymn number 100, 144. Wonderful Story of Love. Wonderful story of love, tell it to me again. Hymn 144 po. Wonderful story of love. Babae natin ko rin. Masyado mataas. Wonderful story of love. Andiyan po tayo. Ready now? Sing. Wonderful story of love. Tell it to me again. Wonderful story of love. Wake the immortal strength. Angels with rapture announce it. Shepherd with wonder receive it. Sinner don't want to believe it. Wonderful story of love. Yours. Wonderful. 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 Wonderful story of love. Number 2 now. Wonderful story of love. Though you are far away, wonderful story of love. Still he that calls today, calling from Calvary's mountain, down from the crystal bright mountain, in from the dawn of creation. Wonderful story of love. Curse now. Wonderful. 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 Wonderful story of love. Number 3 now. Wonderful story of love. Jesus provides a rest. Wonderful story of love. For all the pure and blessed, rest in those mansions above us. With those who've gone on before us, singing the rapturous chorus. Wonderful story of love. Verse now. Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful story of love. Amen. Just take your Bible and please open it in Mark chapter 11. Mark chapter 11, verse number 27. Pag nakita na po, pwede po tayong tumayo. Pangpagalang po sa salita ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ganon din po sa mga kasama po natin sa live. At matagal-tagal po na hindi po tayo nakapag-share online, pero magbabalik loob po tayo sa online ministries. Mark chapter 11, verse number 27 to verse number 33. Basahin po natin at sundan niyo po ako sa pagbasa ng inyong mga mata. At sa verse number 33, sabay-sabay po tayo. Verse number 27, And they come again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, there came to him the chief priests, and the scribes, and the elders.
and say unto him, By what authority doest thou these things? And who gave thee this authority to do these things? And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, was it from heaven or of men? Answer me. And they reasoned with themselves, saying, If we shall say from heaven, he will say, Why then did ye not believe him? But if we shall say of men, they feared the people, for all men counted John that he was a prophet indeed. Verse 32 altogether. And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering said unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things. Gracious Father in heaven, we are so grateful for this time that you have given to us. And as we have your word, as we ponder upon thy word, may you bless us, talk to our hearts, and may we will not leave this place without you speaking to our hearts right now. And of things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. May be seated po mga kapatid. At magandang gabi po sa ating lahat. Ganun din po sa mga kasama po natin online. Now, kung tatanungin natin, ang tanong dito ng mga yung binanggit po dito ng Biblia na mga nagtanong kay Jesus Christ, hindi po sila mga basta-bastang uri ng mga tao. Sabi sa verse number 27, chief priests and the scribes and the elders. Sila po ay mga religious elites kung ating tawagin. Sila po ay pumunta kay Jesus Christ at meron po silang tanong sa ating Panginoon. Sa verse number 28, and say unto him, By what authority doest thou these things? Now, kailangan po natin tanongin, ano po yung authority na binabanggit dito? Kung titingnan po natin yung nangyari sa pag-aaral po natin ng Book of Mark, chapter 11, marami pong ginawa si Jesus Christ na sa mata ng mga religious elites ay hindi katanggap-tanggap. Halimbawa na lang, yung nilinis niya yung temple. Yung siya ay nagalit at nilinis niya yung templo at yung pagpapagaling ng mga may sakit at kung ano-ano pa mga milagro. Yun yung tanong dito ng mga religious leaders. Kaninong authority? Bakit ka nagagalit? Ba't mo to ginagawa? Paninong otoridad? Or bakit mo yung ginagawa? Now, sa verse number 29, sinagot sila ng Panginoon sa pamamagitan din ng tanong. Sabi ni Jesus Christ, kumbaga, tatanungin ko din kayo ng isang tanong. Kapag nasagot nyo ako, sasagutin ko kung ano yung tanong nyo sa akin. Yung bautismo ni John the Baptist, kanino siya galing? From heaven or from men? Now, nag-usap-usap sila. Sabi, kung sasabihin natin, from heaven, sasabihin naman niya, bakit hindi nyo ina-acknowledge? Pero kung sasabihin naman natin na from men, magagalit yung mga tao kasi kinikilala nila si John the Baptist bilang isa talagang propeta, totoong propeta. Sa verse number 33, makita natin yung sagot ni Jesus Christ. Sabi ng mga religious leaders kay Jesus Christ, hindi namin masasabi. Hindi namin alam kung anong sagot. Or hindi namin sasabihin. At ang sagot ng Panginoon sa Kristo, and Jesus answering said unto them, Neither do I tell you. Ganon din naman. By what authority I do these things? Hindi ko din sasagutin kung sino ang nagbigay sa akin ng authority or kaninong authority ko ginagawa lahat ng mga bagay na ito. Ano yung all these things? Yun yung nagalit siya sa templo, pagpapagaling, pagtuturo ng tungkol sa God of Israel. Now, sa atin mga kapatid, ano mga bagay ang makikita natin? Tayong mga tao bilang makakasalanan, instead of submitting to God's authority, imbes na tayo ay magpasakop sa otoridad ng Panginoon, ang ginagawa natin, nire-reject natin. At mas, kumbaga, minomodify natin, tawag dito, minamanyubra natin yung mga kamalian natin. Unang bagay ang makikita natin dito mga kapatid, a heart that resists authority questions truth. Ulitin ko, ang pusong tumatanggi o nire-resist ang authority, tinatanong niya ang katotohanan. Same sa mga kabataan ngayon. Yung mga questions nila, wala sa lugar. Kasi, ignorance is not the issue. Sometimes, ignorance is not the issue.
Ang issue is, we reject or we resist what is the truth. At kung meron tayong pusong nire-resist kung ano yung katotohanan, palagi na lang tayong nagda-doubt sa mga bagay-bagay. Katulad ng mga religious leaders here, they ask Jesus Christ not because they don't know. They ask Jesus Christ a lot of times kasi gusto nilang masilo or matrap ang Panginoon. Sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon, pagdating sa Kristyanismohan, ang nasusunod, hindi yung opinion natin. Hindi yung experience natin. Ulitin ko, hindi opinion natin, hindi experience natin, at hindi kung ano ang sinasabi ng iba. Ang nasusunod sa buhay Kristiyano ay walang iba. Ano bang authority natin? Ang authority natin yung salita ng Diyos. Bakit tayo hindi naniniwala sa abortion? Kasi, ang buhay ng tao ay mahalaga. Ang nasa sinapupunan nasa loob ng nanay, yan ay tao na. Yan ay buhay na. At yan ay regalo ng Diyos. At yan ay created in God's image. So, that's it. Bakit tayo hindi naniniwala sa these specific things? Kasi yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Now, kung bakit ang tao, ang dami nilang tanong kahit pinapamukha na sa kanila ng katotohanan ng salita ng Diyos, kasi nga, they resist the authority. The absolute standard ng buhay Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Kaya nga dapat, lang mga prinsipyo natin, sinasala natin ng salita ng Diyos. May mga prinsipyo tayo na hindi maganda or pag alam mo yon, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng preaching. Yung salita ng Diyos, ang mag-aalign dapat ng mga mali nating prinsipyo. Now, ang tanong, masama magtanong? Hindi masama magtanong. Pero a lot of times, kapag nire-resist mo kung ano yung authority, nagtatanong ka lang. Kasi ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Sa atin, sa inyo, mga kabataan, hindi kayo maigay. Diba? Ang dami nating bakit. Sa buhay na to, hindi palaging merong kasagutan lahat ng tanong natin. Bakit hindi pwede to, pastor? Bakit hindi pwedeng ganyan? Bakit pwedeng ganyan? Minsan, kahit paliwanagan mo na, ayaw pa rin tanggapin. So, like the religious leaders, they resist the truth. So, they resist the authority. They always question the truth. Another one. From verse number 29 hanggang verse number 33. A heart that rejects truth evades. Tignan mo, hindi ko mabasa yung sulat ko. Ano mabasa dito? A heart that rejects truth. Ang pusong nire-resist o nire-reject yung katotohanan. Teka lang, hindi ko mabasa. Evades. Ang hirap talaga kapag Ito, anong basa dyan? Okay. Okay, good. Very good. Yung nabasa ng asawa ko. A heart that rejects truth evades honest response. Alam naman nila yung dapat response sa tanong ni Jesus Christ. Yung bautismo ni John the Baptist, kanino galing? Alam nila, nagaling si John the Baptist sa Panginoon. So, dapat heaven ang sagot nila. Pero dahil nire-reject nila yung truth, ano nangyayari? Hindi nila sinasabi yung totoo. Tumpak, ganun din tayo. Kapag ayaw natin ng katotohanan, ang response natin, kasinungalingan. Yan. Sa mga young people. Diba? Ngayon, wala nang, hindi na masyadong mahigpit pero dapat, ganun pa din. Conservative, pa din, traditional pa din. Hindi ka dapat aabutin ng 2 numero nang wala ka pa sa bahay, didisiplinahin ka na. Kaso, dapat hanggang 9 o'clock ka lang.
So, ganun din sa atin. Dapat, ginawa ng Diyos ang gabi para magpahinga. Hindi para magpuyat ng buong gabi. Hindi ako makatulog. Ganyan. Now, dahil nire-reject lang natin yung truth, mas dumadami lang yung kasalanan natin. Nagsisinungaling ka lang din. Kaya, kapag tayo sinampal ng katotohanan, ito ba yung katotohanan? Huwag nating pairalin yung pride. Isuko natin sa Panginoon. Mas maging humble tayo. Kasi kapag ang gagawin natin, pagtatanggol natin kung ano yung mali na, mas dumadami lang yung kasalanan natin. So, amen no, mga young people. Kaya, katulad ng mga religious leaders, imbis na ito dapat ang isagot nila, ayaw nila kasi nire-reject nga nila katotohanan. And last but not the least, nandiyan ba kayo? Okay. Sa verse number 33, sabi ni Jesus Christ, sinagot ba ni Jesus Christ yung tanong nila? Hindi sinagot ng Panginoon yung sagot nila eh. Yan, shout out po. Magandang gabi po sa mga pastor, mga kapatid na nandyan. Brother Jimwell, Pastor Mateo. Kasi shout out daw. Hindi kasi ako mahilig mag-shout out eh. Shout out sa inyong lahat. Hindi sinagot ni Jesus Christ yung tanong nila. Since hindi nyo sinagot, so yung question ni Jesus Christ, pag binabasa mo yung gospel, ba't gano'n ng Panginoon? Tinatanong siya, tapos sasagutin niya ng tanong. Hindi nga, nire-reveal kasi nung tanong ni Jesus Christ kung ano yung puso nila. So, since hindi nyo sinagot, since nireject nyo yung truth, ano nangyari? A heart that evades truth loses further revelations. Hindi mo naman din tinatanggap yung unang katotohanan. Sabi ng Panginoon, hindi ko din kayo sasagutin. Hindi ko rin sasagutin yung tanong niyo. Ganon din, mga young people. Napapahamak tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin sinusunod. Mahalaga talaga na tanggapin natin kung ano yung instruction sa atin. Ano yung nararapat. Kasi kung hindi, minsan, may mga kaibigan mo, hindi ka rin naman nakikinig sa sinabi ko eh. Bakit pa ako mag-a-advise sa'yo? Minsan, gano'n din sa mga pastor. Ang kapatid na yan, di naman nakikinig eh. Pag hindi ka nakikinig, mahirap yan. Sabi nga, narinig ko, maigi pa daw yung BOBO kaysa sa TANGA. Kasi yung BOBO daw, walang laman, pwede pang malagyan. Pero kaysa doon sa may, 'di ba, yung full daw, yung TANGA, wise sila in their own conceit. Sa paningin nila, tama sila. Kaya, hindi mo na mapagsasabihan. So, nawa, sa atin, mga kapatid, magpasubmit tayo sa kung ano yung tama. Sa Christian life, sa tahanan, sa school, we must not reject the truth. Because if we reject the truth, if we resist the authority, we always question the truth, mas magdagdagan na yung kasalanan natin. At since hindi naman din tayo nakikinig, paano pa yung further revelation na kailangan natin? At sa Christian life din naman tayo, mga kapatid. Gusto natin i-reveal ng Panginoon yung greater plan niya sa'yo. Pero yung day-to-day na gustong gawin ng Panginoon, gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo naman ginagawa. Paano i-reveal ni Lord yung greater plan na sa'yo? Yung araw-araw na kailangan mong gawin, hindi mo ginagawa. Parang ganito lang yan. Gusto mo magkolehiyo, pero hindi mo naman inaayos maging senior high. Gusto mo magka-senior high, hindi mo naman inaayos high school life mo. Gusto mo magkaroon ng magandang trabaho, bulak-bul ka naman. Gusto natin mong maayos na pamilya. Sa marriage, sa paghahanap ng mapamangasawa. Gusto mo, right girl. Gusto mo, ganito, ganyan. Ikaw, hindi ka naman din ganyan. We should always submit to God's authority. And that is the Word of God. Kaya, every time talaga na makapakinig tayo ng salita ng Diyos, blessing po talaga yan. Kasi, napapalalahanan tayo. Ang sarap nga ng prayer meeting, sarap ng preaching, napapalalahanan ka ulit.
At pag napalalahanan ka, tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tinanggap, mas madadagdagan lang yung kasalanan mo. Ulitin ko, kung sa mga unbeliever, it is very dangerous for them to hear the gospel and they don't respond or they reject it. Same sa Christian. Dahil napakinggan mo yung katotohanan, nireject mo, hindi mo tinanggap, hindi mo sinunod, mas matindi yung responsibilidad, yung accountability mo. Now, since alam mo na, dapat gawin mo. Kasi kung hindi, dadami lang kasalanan mo, mas madadagdagan lang. And at the same time, since nireject mo yung unang instruction, unang revelation sa'yo ni Lord, paano pa yung susunod? So I hope na palalahanan din po tayo mga kapatid. Tayo po manalangin. Father God in heaven, we thank you very much sa inyo pong salita. Ito po yung pangyayari na si Lord ay tinanong po ng mga religious leaders in His time. And He answered that with their question. And it reveals their heart that they resist the authority. And because of that, they question the truth. At mas nadagdagan na yung kasalanan nila. At hindi din sila magkaroon ng another light or revelation. Sa amin po, Ama, dalangin po namin na mas mag-submit kami sa katotohanan ng iyong salita upang mas madagdagan nyo po yung nais nyo po sa aming buhay, mas ma-reveal, Lord. At ganoon din po, Lord, na maging sa pagkakataon na ipamukha nyo po sa amin na mali kami, aminin po namin, hindi po namin pairalin yung aming pagiging makasarili, pagiging ma-pride. Kami po ay maging humble po sa inyo pong harapan. We thank you, Father, for this day. May you bless us as we worship you tomorrow. And of these things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat at umawit po ulit tayo sa Panginoon. Let's sing hymn number 100. Hymn number 152. Tis so sweet to trust in Jesus. Tis so sweet to trust. Let's sing first and last stanza. It is so sweet. Right now, sing. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him on. Last answer now. I'm so glad I learned to trust the precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I give Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen. Tapos na pati pananambahan. God bless us all. Ganun din po sa mga nakasama natin sa online. Thank you very much. See you po next week. Bye-bye.